Si Risa Ontiveros. Opo. Sila pa may gana magkaso. Eto ha, natatawa ko ha. O si Risa demanda si Kwan, ni Laila de Lima, dedemanda daw niya, at isa sa mga dedemanda niya si dating Secretary Vitz Aguirre. Dahil for wrongful prosecution. Parang ginipit lang daw siya. Hinahamon ko si Laila de Lima na idemanda niya. Sino? Si Vitz Aguirre. Bakit? Kasi para lumabas ang katotohanan, ang lakas ng loob nitong si Laila de Lima na magdemanda na parang pa-victim siya. Sabi ko nga sa iyo yung witnesses laban sa inyo, naging kliyente ko yung mga yan. Yan ang sinasawag na Bilibid 19. Magpapa-victim ka ngayon, go ahead, sige. Ilabas po natin ang katotohanan, ma'am, sa hukuman. 2013 o 2014 to, kukunin ko yung mga dokumento. Hello. Sila ay nagsalaysay na ikaw ay involved sa drug trade. 2013 pa, wala pang Bitalyano Aguirre noon sa Horizon. Wala pang Duterte noon, mayor pa lang si Duterte noon. Hindi pa sumusulpot sa Horizon. Ha? Nagbabala ka palang mag-senador noon. Ibang klase na talaga itong republikang ito Yung pang may ginawang kasalanan at mayroong lumalabas na mga aligasyon na may ginawang kasalanan, sila pa nagdedemanda. O parang si Risa Ontiveros, para tong si Laila de Lima, si pala pa may gana magdemanda, talagang Freycinet Republic na tayo. Oh my God. Prefabricated concrete. Tigas. Hindi tinatabla ng earthquake. Oo nga. Labas ang litid naman nun. Pero ikaw naman, hindi naman sir. Hindi, okay naman yun. Mga kaibigan natin yun si Harold. Bigay na bigay talaga. Fighter din yan, fighter. At napagtanggumpayan niya yung kapwitang binalak gawin sa kanya ni George Garcia. Pero sir, di ba, yun siya uli, kinasuhan uli. Ano ba yun? Hindi, may kaso siya. Dito naman sa administrasyong ito laging ganun. Kaso ng kaso Sana sila ay matrangkaso. Tulad si Risa Ontiveros. Opo. Ayan, nagkaso na. Sila pa may gana magkaso. Eto natatawa ko Pero bago yan, bago natin makalimutan, isang happy birthday advanced. Kay Mr. Barton C, ang ating kaibigan na may-ari ng hottest club in town. Wow. Dance club ito. Hindi ito yung nightclub na may naghuhubad Okay. Hindi tayo pupunta ron. Hindi natin alam kung ano yun. Hindi ko pa ako nakakakita ng loob ng mga ganon. Nababali-balitaan ko lang Victor yun Ano ba nangyayari doon Bigla ganun yung Hydro. Yan sa Quezon City. Hydro. Pinaka-class, pinakamaganda, pinakamalaki. Walang banda, pero dance music may lang. DJ, maganda yung DJ, cute yung DJ. Promise. Maganda, babae. May babae yung DJ, Ganun. Ayos yun. Anyway, ito demanda. Si Risa demanda si Kwan. Ito, natatawa ko. Si Laila de Lima, gusto niyang magdemanda ngayon kasi daw naabsuelto siya. Dedemanda daw niya, at isa sa mga dedemanda niya si dating Secretary Vitz Aguirre. Dahil for wrongful prosecution. Parang ginipit lang daw siya. Kasi parang kinoach daw. Yung sinasabi niya, tinuruan daw yung mga witnesses. Yung parang ginagawa ba di umano ni Risa Ontiveros yung sinasabi ng mga witnesses na sila daw ay tinuruan. Yun ang gustong ipalabas o palabasin ni de Lima. Alam mo, eto naghahamon na rin tayo. Hindi naman ako hindi ko naman hahamunin idemanda tayo rito kasi madadamay siya Tony Rante. Hinahamon ko si siyempre siya yung manager Hinahamon ko si Laila de Lima na idemanda niya. Sino? Si Vitz Aguirre. Bakit? Kasi para lumabas ang katotohanan. Unang-una, ang lakas ng loob nitong si Laila de Lima na magdemanda na parang pa-victim siya. Sabi ko nga sa iyo teka muna. Miss de Lima, sinasabi mo malicious prosecution o wrongful prosecution ng gigipit. Hindi ba ikaw nagdemanda kay GMA ng electoral sabotage? Di ba? Noon, Oo. Ano nangyari? Di ba absuelto? O di wrongful prosecution ka rin?
Hindi ba ikaw ang nagdemanda, nag-case development, nung plunder kay Mrs. Arroyo? Ala. O ano? Wrongful prosecution ka rin? Ala. O, sweldo eh. O, hindi ba nung nag-TRO ang Korte Suprema, hindi mo sinunod? O, di ba contempt of court ka dapat doon? May petisyon. Hinihintay natin. O, di ba? Di ba umamin ka that you violated the law by committing adultery? O, so wag ikaw ang po-fronts na magmamalinis. Ayun. At sasabihin ikaw ay biktima ng biktima ka rin eh. Ha? Ayun. Ilan ang pinersecute mo noong panahon ni Noy Noy? Yung mga kalaban sa politika, absuelto lahat. Ikaw ang nag-file lahat niyan. O, di ba? Delikado. So, wag kang ganyan, ma'am. Ha? Gawain mo yan eh. Eh, wala naman nagdemanda sa'yo. Buti na lang mapagpatawad si Mrs. Arroyo. Nung sinasabi ko, idemanda ka, sabi, wag na. Kasi ganun na nga itsura, demanda mo pa. Kawawa naman. Hindi. Grabe ka, Hindi, yung mukhang malungkot. Wala naman ako sinasabi. Sad siya. Demanda mo. Ikaw naman, oh. Sorry wala po. naman akong sinasabi. O, di ba? Pero attorney, what if ituloy nga? Anong mangyari ngayon? Okay. Sasabihin mo. Eto. Para hindi ka na manghula. Heads up ka na. Although, usually kami mga lawyers, we keep our cards close to our chest. Yes. May mga dokumento po. Ma'am, sasabihin nyo si Aguirre ay kinoach itong mga witnesses laban sa inyo. 2013 o 2014 pa lamang yata. Etong sinasabi nyong witnesses laban sa inyo, naging kliyente ko yung mga yan. Yan ang sinasawag na Bilibid 19. Bilibid or not, ha? Bilibid 19. Ano yung Bilibid 19? Madam De Lima, nung Secretary of Justice ka, nilipat mo yan from Bucor to NBI. Nilipat mo. Inkomunikado. Ayaw mong pabisita sa pamilya, ayaw mong pabisita sa abogado. Kinailangan pumunta kami sa Court of Appeals para humingi ng writ of amparo para payagan kaming bumisita. Unconstitutional nga yung ginawa mo eh. Ano nakalagay sa Bill of Rights? Bawal yung inkomunikado, pero inkomunikado ginawa mo. Bakit? Bakit mo ginawang inkomunikado? Madam Laila De Lima, ang sabi sa akin ng mga kliyente ko, kasi daw, nagkagulo-gulo yung drug trade sa Bilibid. At nagkaroon ng power play, nilagay mo sila roon, kaya inkomunikado para hindi sila makapagsalita kahit kanino tungkol doon sa drug trade. 2013 o 2014 to, kukunin ko yung mga dokumento. Hala. Sila ay nagsalaysay na ikaw ay involved sa drug trade. 2013 pa, wala pang Vitaliano Aguirre noon sa Horizon. Ang si Vitaliano Aguirre noon ay kilala lamang yung nagtakip ng tenga noong impeachment trial. Di ba? Wala pang Duterte noon. Mayor pa lang si Duterte noon. Hindi pa sumusulpot sa Horizon. Ha? Nagbabala ka pa lang mag-senador noon. Bago sasabihin mo, kaya ikaw ay nag-manufacture ng witnesses, this very same witnesses, ay dahil ikaw ay senador, kalaban mo si Duterte, si Aguirre ang may pakana ng witnesses na ito. Hindi po si Aguirre. Witnesses na to. Yun na ang sinasabi nitong mga ito laban sa'yo, 2013 o 2014 pa lamang. Real talk yan. Yes! Hindi ka pa, siguro nag-entertain ka na mag-senador pero hindi mo pa ina-announce, hindi pa kilala. Kundi sa Davao, si Duterte. Wala pang Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Iyan na ang sinasabi ng mga witnesses na yan at meron po tayong mga salaysay. Opo. Okay. Sa akin po sinabi yan. Wala pa po akong pakialam kay Duterte. Wala pa akong pakialam na senador kayo at kalaban nyo si Duterte. Wala pang Vitaliano Aguirre. Iyan ang sinasabi ng mga yan. Kung merong nag-coach at nag-pressure sa mga bumaliktad na witnesses, eh hindi po kami. Kasi consistent po sila. Nag-iba lamang sila nung nagkakaso na at nawala na si Duterte at naging si Pangulong Bongbong Marcos na ang Pangulo.
Oh. Wala na kaming capacity mag-coach noon. Number 2, noon pong yan ay nagsalaysay, vinidyo po yan. Sino nag-video dyan? Public Attorney's Office, hindi kami. Bakit? Yung Public Attorney's Office, ang talagang mandate niyan ay upang yung mga mahihirap ay hindi maapi. Opo. Neutral yan, walang kinakampihan yung Public Attorney's Office. Although yan ay operationally under the DOJ at ang hepe niyan ay may rank of Undersecretary of the DOJ, independent po yan sa DOJ. In fact, ang mga abogado ng PAW at ang mga abogado ng DOJ ay lagi naglalaban sa korte. So, hindi po under ng DOJ, walang control sa judgment ng PAW ang DOJ. Ayun. Yan po ang nag-videotape si Persida Acosta Rueda. Ang kumuha po ng mga salaysay niyan, hindi po ako, hindi si Vitaliano Aguirre. Yung mga abogado ng PAW, mga career officials. O, paano namin i-coach yan? O, sabihin nyo nga, So, go ahead, ma'am. I-demanda nyo si Aguirre, magte-testify ako na ganun. Kahit magpa-lie detector test ako, pahit sabihin kong mamatay na bungangkang ko, magsumpaan tayo roon, sabihin nyo rin. Yung salitang yun, mamatay na bungangkan mo, kung hindi totoo sinasabi. Sige, go ahead ma'am, make our day. Sana naririnig nyo ako, marami naman nakikinig dito. Pakisabi kay now Congresswoman and Prosecutor Laila De Lima na inignore ang TRO ng Supreme Court. Nagdemanda kay GMA na puro absuelto naman. Magpapa-victim ka ngayon. Go ahead. Sige. Ilabas po natin ang katotohanan, ma'am, sa hukuman. Sige po. Go ahead. Hihintayin po namin. Baka lumaki problema, wag na lang. Bahala siya. Wag na lang. Paano pa lalaki ang problema? Di ba? May kasabihan. How can you face your problem if your problem is your face? Pero talagang ibang klase na talaga itong republikang ito Yung pang may ginawang kasalanan at mayroong lumalabas na mga aligasyon na may ginawang kasalanan, sila pa nagdedemanda. Parang si Risa Ontiveros. Para tong si Laila De Lima, si Palapa Mega na magdemanda, talagang Freycinet Republic na tayo. Oh my God. Prefabricated concrete. Tigas. Hindi tinatabla ng earthquake. Ako mag-ombudsman pa si Remulla. Talagang prefabricated concrete. Grabe. Pero Freycinet Republic, wala namang infrastruktura. Paano yung Freycinet? Wala sa kalye, wala sa tulay, wala sa flyover. Nandoon sa mga tanggapan ng gobyerno. Parang yung mga ito mo naman, ngayon lang ako nakikitang prosecution, binabangayan yung impeachment court. Di ba? Opo. Salit na sumunod na rin, Freycinet Republic talaga.